Ika-11 kabanata. Ang awa ng Diyos sa Israel. Ang tanong ko ngayon, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Aba hindi. Ako mismo ay isang Israelita, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi niyo ba natatandaan ang sinasabi sa kasulatan nang ireklamo ni Propeta Elias sa Diyos ang mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong mga altar. Ako na lang po ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Pero ano ang isinagot sa kaniya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganyan din ngayon. May mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kaniyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ninanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit nito, pero ang karamihan ay pinatigas ang ulo. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa silang manhid ng Diyos, at hanggang ngayon ay para silang mga bulag o bingi sa katotohanan. Sinabi rin ni David tungkol sa kanila, ang kanilang mga handog sana ang magdala sa kanila ng kapahamakan, kasiraan at kaparusahan. Mabulag sana sila at magkandakuba sa bigat ng kanilang mga papasanin. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Ibig bang sabihin, tuluyan na silang mapapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ng mga hindi Hudyo na maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo sa buong mundo, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto na ang buong bilang ng mga Hudyo na sasampalataya kay Kristo? Ang kaligtasan ng mga hindi Hudyo. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo, at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa Kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang maidudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para na rin muling binuhay. Maihahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganoon na rin ang mga sanga nito. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo, na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din.
At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo kundi sasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno, dahil kaya itong gawin ng Diyos. Sapagkat kung kayong mga sanga ng ulibong ligaw ay naidugtong niya sa ulibong inalagaan, kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Ang Diyos ay maawain sa lahat. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo, para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuoang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kaniyang pagpili at pagpapala. Dati, kayong mga hindi Hudyo ay suwail sa Diyos, pero kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Ganoon din naman, kakaawaan niya ang mga Hudyo sa kabila ng pagkasuwail nila, tulad ng ginawa niya sa inyo. Sapagkat hinayaan ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan, para maipakita sa kanila ang kaniyang awa. Papuri sa Diyos. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makakapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makakapagbigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya, at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen.